What's up guys? Dasha Vinci here for today's vlog. Bibigyan ko lang kayo ng update regarding sa aking condition. Yes guys, bigyan ko lang kayo ng update. So mapapansin nyo, meron akong cast sa aking kamay. And then dito naman sa aking balikat is nakasling. Kasi ang totoo niyan is involved ako sa isang aksidente. Simulan natin to nung March 18 na kung saan bumiyahe ako from Cavite to Bicol. And sa mga matagal na nakasubaybay sa akin, madalas ko talagang ginagawa yan, parang every other 2 weeks, bumiyahe ako ng Bicol para tulungan at samahan ng aking girlfriend na si Downshift Casey. Mula pag take off ko sa Cavite hanggang makarating ako ng technically sa Sipocot or Bicol na, smooth. Sobrang smooth ng biyahe ko. Wala akong na-experience na aberya. Napakasaya ko pa nga kung tutuusin. Very excited din talaga ako sa pag-uwi ko ng Bicol. Kaso, nung dumating nga ako ng Libmanan Kamsu, yan na, dyan na ako na aksidente. Hindi ko man mapakikita sa inyo yung video or footage ng camera ko during that accident. Pero soon, ipapakita ko sa inyo yon. Ganun pa man, ang nangyayari kasi is nag-overtake ako sa isang parang truck or bus sa pagkakatanda ko na napunta ako sa rightmost lane. And then, sa rightmost lane na yon, mayroong isang portion doon na pababa. Nung pababa na yon, after ng ilang meters yata, biglang aangat yon. Biglang magkakaroon ng parang konting malaking humps para mapunta ka naman sa taas ulit. Not sure kung na-imagine nyo. Pero yun, ganun na nangyari. Punta ako sa baba, tapos dire-diretso ako doon. And then, nung iiwasan ko na sana yung parang humps na sinasabi ko, kasi meron dun sa pinaka rightmost na daanan talaga ng motor na kasya isang motorcycle para hindi na tumalbog dun sa sinasabi ko na parang humps. Nung napadaan na ako dun sa sinasabi ko na parang kasyang-kasya isang motorcycle, late ko na realize at late ko nalaman at late ko rin nakita na meron pa palang papasalubong sa akin na motorcycle. Sinubukan ko pa rin iwasan yung motorcycle na sumulubong sa akin. Kaso sadly, nagkaabutan pa rin kami. And during that time, is around mag-aalas 12 na ng tanghali noon. Hindi ko siya nakita agad kasi akala ko nung una is shadow lang siya ng puno. Kasi nung involved na aksidente namin is nasa ilalim siya ng puno that time. Kaya nung parang pagkaangat ko doon sa isang part, sa isang portion ng kalsada na pwede ang motorcycle para hindi tumalbog, hindi ko namalayan na mayroon palang motor doon na sumalubong sa akin na akala ko nung una anino lang kasi nandun sila sa ilalim ng puno. Sa sobrang sama ng aksidente ko na to, yun, ang naging damage sa akin is fractured ang aking forearm, itong right side. Tapos fractured din ang aking shoulder sa aking left side. So basically, limited lang yung magagalaw ko sa mga to. At the same time, bugbog din yung katawan ko, especially sa likod. Halos hindi talaga ako makatayo ng mga una o 3 araw ng aksidente ko. At the same time, syempre, yung motorcycle na dala-dala ko noon is may damage din. Yung rider naman na sumalubong sa akin is parang may sugat sila sa paa. Tapos, hindi ko alam kung gaano kalubha yung tinamo nila, especially sa motorcycle nila. Pero gusto ko na lang din tong i-emphasize na kung tutuusin, kung wala siya doon sa part na yun, kung hindi siya sumasalubong sa kalsada na yun, kung hindi siya nagka-counterflow sa kalsada na yun, is may iwasan namin yung aksidente na yun. Bigay ko na lang din yung side ng rider para magkaroon kayo ng idea kung ano yung dahilan niya, ba't siya nagka-counterflow. Based sa napag-usapan namin and based din sa kwento niya, taga dun daw siya sa lugar na kung saan na involved ako sa accident, para malapit lang din yung bahay nila doon. Tapos kaya siya nag-counterflow is para hindi na siya tumawid sa highway ng Libmanan kasi yung tutusin malawak nga naman yun. Kaya yun, nag-counterflow na lang siya, shortcut na lang siya para papaliko dun sa bahay nila na kung tutusin nasa right side ko. But still, sa akin, mali pa rin yun kasi sobrang delikado yung ginawa nilang yun. At the same time, kung di nga nila ginawa yun is hindi kami may involve talaga sa isang aksidente. Kaso, hindi ko na rin naman na masisisi isa't isa kasi nangyari na, eto na,
Pasalamat na lang din ako sa Diyos kasi kahit papaano buhay pa rin ako gawa ng nung pagka-aksidente ko kasi may mga mabibilis pa rin sasakyan na dumadaan sa gilid ko nung bumagsak ako. Kaya kahit papaano hindi nila ako nasagasaan. Kaya I'm still thankful pa rin sa nangyari sa akin kasi buhay pa rin naman ako. Ganun pa man, syempre may na-realize din ako sa aksidente ko na to. As you all know, may mga times na kapag nagra-ride ako is parang naka-riding jersey lang, wala masyadong riding gear, may helmet, may gloves, may riding boots. Pero alam nyo yun, yung parang protection talaga is hindi talaga ako nagsusuot that time. Gawa na na-overshadow ako ng aking confident sa pagra-ride. Kaya gusto ko na lang din bigyan kayo ng konting advice na unang-una, dress for the slide, not for the ride. Yan, magsuot pa rin kayo ng riding gears, magsuot pa rin kayo ng riding protection, ganyan. Kasi hindi nyo talaga masasabi yung aksidente, kung kailan mangyayari. Even though na ako, 10 years na ako nagra-ride, sobrang laki ng tiwala ko sa riding skills ko. Pero sa isang iglap na yon is nawala lahat ng experience ko na yun sa pag-ride. Kahit na sobrang confident ako sa pag-ride that time, na-aksidente pa rin ako kasi hindi ko talaga nasabi, hindi ko na-anticipate, hindi ko alam na biglang nangyari pala yung ganon. Wala talaga sa isip ko na ma-aksidente ako. Wala talaga makapagsabi kung ganon tayo ma-aksidente. Kaya much better talaga mag-invest tayo sa mga riding gears, riding protection, ganyan. And then, gusto ko na lang din magpasalamat sa mga taong nag-respond sa akin. Unang-una si Casey. Ayan, maraming salamat kay Casey sa pag-respond and sa pagpunta sa Libmanan pa kung tutusin na halos 2 hours or 3 hours na biyahe mula sa kanila, mula sa Albay para makita or malaman kung ano yung status ko, ano update ko. And then nag-post din pala siya ng status or naghumingi siya ng mga tulong kung sino makakapunta sa hospital, ganyan. May mga pumunta. Ayan, maraming salamat kila Brad June. Ayan, shoutout sa Brad. Maraming salamat. And kay Brad Moy Moy, yun sa friend niya. Maraming salamat sa pagpunta. Kahit na tutusin, hindi ko alam kung malayo sa inyo yung lugar or what, pero still, nag-effort pa rin kayo para makita kung condition ko. Thank you very much sa inyo. Kay Sir Antonio, para sa pagdala sa akin ng pagkain that time. And tutusin birthday niya noon. Belated happy birthday po. Hindi ko kayo nabati that time. Pero yun nga, thank you very much po sa dala ng pagkain and pangamusta sa akin. And then syempre sa parents and relatives ni Casey, especially sa mother and father niya, na yun nga, nag-drive sila from Ginobatan, Albay, papunta dito sa Libmanan. Kay Ate Jing, may dala ng sasakyan. And then Richard din, sa pagtulong sa pulis, sa paggawa ng police blotter. Thank you very much po. Hanggang ngayon, inasikaso pa rin nila ako. Nandito ako sa bahay ngayon nila Casey. Sila nag-asikaso sa akin. Like for example, yung mga nakarang araw, punta kami sa hospital, sila yung nag-drive, sila yung nagkatid sa akin, sinamahan nila ako. Yan, thank you very much po sa parents and relatives ni Casey. Siyempre, sa kapatid niya, kay Jokler, tsaka kay Jim, na tutusin sila ngayon ang nauutusan namin sa mga pagbili ng mga pagkain, paggawa ng pagkain, paghatid ng pagkain, and so on and so forth. Yung mga ginagawa ko dati dito, sila ngayon ang gumagawa. Thank you very much sa inyo para sa pagtulong and pag-intindi din sa sitwasyon ko ngayon. Siyempre, sa mga fans, sa mga friends ko, sa mga family ko, sa relatives ko na nangangamusta sa akin, kung ano na yung status ko. Thank you very much din po. Laking tulong ng mga messages nyo, laking tulong ng suporta nyo. Kasi kahit pa paano nakapagbigay sa akin ng energy and lakas para magpatuloy. Kasi yung mga nakarang araw talaga is parang nawawalan ako ng gana. Kasi nga yung condition ko ngayon is sobrang limited. Pero still, nandiyan pa rin kayo para supportahan ako. Nakakatuwa lang. Kasi kahit na hindi nyo ako personally kilala, especially sa mga fans, nandiyan pa rin kayo para supportahan ako. And lastly, kay Sir Cray, gusto ko humingi ng tawad, gusto ko humingi ng sorry. Sobrang sorry talaga Sir Cray sa nangyari, especially sa motor mo. Hindi ko talaga akalain na may involve ako sa isang aksidente. Ganun pa man, akuin ko lahat yan Sir Cray. Pasensya na talaga, ayoko na magdahilan pa ng kung ano-ano, kasalanan ko, basta sobrang sorry talaga Sir Cray sa nangyari sa motor mo.
sobrang enjoy ako sa bike na yun. Kaso, yun nga, hindi ko talaga nakala, hindi ko talaga in-expect na may involve ako sa isang aksidente. Kaya, I'm very, very sorry, Sir Cray. So, yun guys, I hope naintindihan nyo yung sitwasyon ko ngayon. Kaya, mangyayari nito is puro magpapagaling muna ako. Siguro ito is last upload ko muna for now sa aking YouTube. And then mostly sa Facebook page ako mag-update ng mga condition ko. Siguro mga short clips, short videos lang din muna ang ma-upload ko sa Facebook. Pero dito sa YouTube is baka matagalan pa ulit yung ma-upload ko ng mga videos. Ganyan. Pero still, sobrang pasalamat pa rin. Dahil nandiyan pa rin kayo, sumusuporta sa akin. Sana, pag magaling na tayo, no? Makapag-bounce back tayo ulit, no? Makapag-ride ulit tayo, makagawa ulit tayo ng mga content. Kasi sa totoo lang, excited na ako. Excited na ako gumawa ulit ng content kahit na nasa 1 week pa lang ako or basically magwa 1 week pa lang ako ng condition ko na to. Pero alam mo yun, yung parang excitement ko na gumawa ulit ng video, mag-ride, maggawa ng content. So, yun, hoping pag okay na ako, pag magaling na ako, is makagawa ulit tayo ng video. So, yun. Kung gusto nyo malaman yung iba pang updates sa aking buhay, ayan, check nyo na lang ang aking Facebook page. Nandiyan sa description box yung link. And kung sa Facebook nyo naman ito napanood, ayan, expect nyo na lang din na mga susunod na araw is mag-upload ako or magpo-post na lang ng mga pictures, ganyan, updates, ganyan. And sorry kung hindi agad ako nakakapag-reply sa mga messages nyo and sa mga comments nyo kasi kung tutusin, isang kamay lang ang nagagamit ko ngayon, limited pa. Kaya medyo hirap tayong mag-type ngayon. Etong video na to, ipapa-edit ko na lang muna kay Casey kasi nga hindi ko pa kaya talaga mag-edit talaga ng mahaba. So I guess, dito ko lang siguro tatapusin ang vlog na to. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Yung all drill, ride safe. Peace out. Thank you, Case. Love you. Libre na naman ang serbisyo ko. Si Casey nga pala nag-aalaga sa akin ngayon, ha. And given na mayroon siyang condition ngayon, siya naman ang nag-aalaga sa akin. Love you, Cakes. Thank you. Love you, bye.